Matapos ang mabigat na utos ng higanteng elepante biglang bumukas ang isang dambuhalang portal sa himpapawid. Mula roon isa-isang lumabas ang mga Heavenly Generals. Ang kanilang mga baluti kumikislap at ang kanilang mga sandatay naglalagablab ng makalangit na liwanag, agad silang naghanay parang isang hukbo ng walang hanggang bakal na katutok ang mga mata sa mundong ibabaw na tila ba handang lamunin ng kanilang puwersa. Isa-isa silang bumabadala ang bigat ng kanilang tungkulin, linisin ang mundo ng anumang demonyo at mortal na nakaharang. Walang humangal, bawat isa ay sumusunod sa utos ng elepante sapagkat batid nila kung maisa sa katuparan nila ang paglilinis. Pagbalik nila sa Heavenly Court ay tiyak ang gantimpala, at maitatala ang kanilang pangalan sa kasaysayan ng langit. Sa lupa, sabay-sabay na napatingala ang mga tao habang bumababa mula sa kalangitan ang mga general. May mga naguguluhan, may mga natatakot, at may mga hindi makapaniwala. Kakagaling pa lang nila sa matinding epidemya. Heto na naman at dumating ang mga general na may dalang bagong hatol. Matikas ang tindig ng mga general habang nakamasid sa mga taong walang kamuwang-muwang. Hindi nila alam na iyon na pala ang huling hininga nila sa mundong ibabaw. Simula ngayon ang hatol sa buong sangkatauhan ay kamatayan. Nakaayos na sa hanay ang mga general, handang kumilos sa isang utos lamang. Dahil dito nagkagulo ang mga tao, nagsitakbuhan sa lahat ng direksyon, desperadong iligtas ang kani-kanilang buhay. Nagkagulo ang mga tao nang bumaba ang mga general. Ang ilan ay nanalangin, nanginginig ang tinig. Ngunit ang kanilang panalangin ay tila walang sagot, dahil ang mismong mga Diyos na sinasamba nila ang siyang nagdadala ng kamatayan. Ang iba'y nagtakbuhan yakap ang mga anak, pilit na nagtatago sa dilim ng kawalan. Pilit silang pinatitigil ng ating mga bida, sinasabihang may pag-asa pa, ngunit nanag ang takot. Mas pinili ng mga tao ang tumakas kaysa lumaban, at sa bawat hakbang nila, mas lalo lang nagiging mabigat ang hatol ng langit. Nagulat si Fang Liang, nanginginig ang tinig habang nakamasid sa langit. Bakit lahat ng immortal generals ay dinala rito? Ibig bang sabihin wala na tayong pag-asa? Kisang laro lang ba ang lahat ng ito para sa kanila? Sa likod ng kanyang tanong, ramdam ang takot at pagkalito ng mga tao. Tila ang kanilang buhay ay nagiging laruan lamang sa kamay ng mga Diyos. Malumanay ang tinig ni Dumpling Head, habang nakamasid sa langit ang lahat ng nasa loob ng Golden Cloud na yun, mga cultivators mula sa Heavenly Court na pakunot nuwang isang kasama, at agad siyang tinanong, bakit ka pa nagbibiro Dumpling Head? Hindi mo ba nakikita nasa gitna na tayo ng isang malaking trahedya? Sa paligid nila nanginginig ang mga tao, hindi malaman kung tatakbo o mananalangin. Walang buhay ang boses ni Dumpling Head nang bigla siyang magsalita, kung ako na lang sana ang pinakamalakas, hindi na sila matatakot. Mabilis namang sumabat si Riza, may halong pangamba ang mga mata. Junior brother, napakaraming immortal ang nandoon. Lar, ang mga uod ng lamok na nagsisiksikan. Paano mo sila mapipigilan? Mag-isa na tahimik ang paligid, at kahit ang hangin ay tila bamigat. Pilit tumatakbo si Manok, subalit dahil sa sobrang bigat at taba nito, halos hindi na makausad ang kanyang mga paa. Habol hininga siyang sumisigaw, tinatawag ang ating bida para tulungan siya. Mula naman sa kawalan, isang matinis ngunit mabigat na tinig ang sumabog sa hangin. Isang nilalang na mortal na biglang sumulpot. Malamig ang kanyang salita, kung nais ninyong mabuhay, ipakita ninyo ang inyong talento sa harap ng Heavenly Court. Tanging ang may kakayahang magpamalas ay magkakaroon ng pagkakataong manatili. Nagulat ang ating mga bida, lalo na nang sabay-sabay na nagsilabasan ang mga hayop mula sa dilim. Mga kakaibang nilalang na worry, sinusubok ang kanilang kapalaran. Kung walang makakapagpatunay ng kanilang talento sa loob ng itinakdang oras, muling umalingaw ang tinig mula sa kawalan. Malamig at walang bahid ng awa. Ang mismong heavenly punishment ay wawasakin ito ang lahat at lilinisin ang buong mundo mula sa mga walang silbi. Sa pagkarinig ng sinabi ng Heavenly Emperor, biglang nanahimik ang mga mortal. Wala ni isa ang makapagpatunay ng sarili. Ramdam sa kanilang mga mata ang matinding pagnanais na mabuhay, ngunit nangingibabaw ang takot. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig. Ang mga labi tikom at ang kanilang loob ay bumigay sa harap ng hatol ng heavenly punishment. Naging seryoso ang ating bida na si Hanju habang pinagmamasdan ng napakaraming tao sa kanyang harapan. Kung aatake ako agad, hindi ba't sabay-sabay silang susugod? Kahit may martial virtue, mauubos din ako kung isa-isa kong haharapin. Dahan-dahan siyang bumangon. Mahigpit ang kamao, ngunit sa dibdib niya'y walang dahilan para talikuran ang mga ito, kaya't napabuntong hininga siya at nagpasya ipaubaya na lamang sa swerte ang magiging kapalaran ng kanyang laban ngayon. Gayunpaman, natanong ng ating bida ang mga cultivators sa malayo. Sa kabila ng panganib, nagsisigawan ang mga ito. Matatag ang kanilang tinig, wala kaming kinatatakutan hanggat maisasalba ang sangkatauhan. Wala kaming uurungan. Kahit pabuhay namin ang kapalit. Ang kanilang mga matay nagliliyab ng tapang, at ang bawat salita ay umuukit ng determinasyon sa hangin.
Ang lahat ng mga eksperto na matagal nang nagkukubli sa iba't ibang sulok ng mundo ay isa-isang lumabas. Tanda ng kanilang matagal nang tinatagong kadakilaan. Masayang tumugon si Jie Xiangshan ngayong narito na ang iba't ibang cultivators. Baka magkaroon tayo ng tsansa na manalo, ngunit agad din siyang napabuntong hininga dahil malinaw na nasa 20% lamang ang kanilang bilang, samantalang ang kabilang panig ay buo, nasa 100%. Mariing saad ng Demon King, hindi namin hahayaan ng mga tao lang ang umani ng liwanag. Ang Demon Race ay lalaban din. Bahagyang natawa si Jie Xiangshan. Tama, ito mismo ang dahilan kung bakit ka naririto sa ganitong oras ng kapahamakan. Isantabi natin ang alitan at magsama laban sa tunay na kaaway. Agaw eksena ang Demon Race nang biglang bumukas ang kalangitan at bumagsak ang mga higanteng rakat na sakay ang mga sundalong demonyo. Matingkad ang ngisi ng Demon Emperor habang sumisigaw. Ito ay laban na may kinalaman sa buhay at kamatayan ng buong mundo, hindi lamang ng mga tao. Natural makikialam ako at ngayon narito na ang Armor Synthesis Squad, ang pinakamabigat na puwersa ng Demon Race. Huwag niyong isipin na tanga kami tulad ng iniisip ninyo. Nagunahan ang mga cultivators na sumugod, bawat isa'y sabik ipamalas ang kanilang tinatagong kakayahan. Sabay-sabay nilang binigkas ang sari-saring mantra at ang himpapawid ay kumulog sa lakas ng kanilang espiritu. Ang ilan ay bumuo ng mga aninong apoy at yelo habang ang iba na may nakasakay sa mga dambuhalang rakat na nilililok ng chi. Sa gitna ng kaguluha kumikislap ang mga espada nilang yari sa purong espiritual na enerhiya, tila ba hinahati ang mismong himpapawid. Maliit lamang ang bilang ng partido ng human race, subalit ni isa sa kanila ay walang bakas ng takot. Sa kanilang puso ay malinaw ang paniniwala, anuman ang kapalaran ng mortal na mundo, dito at ngayon ito magwawakas o magsisimula. Ang bawat tibok ng kanilang dibdib ay umaalingaw na parabang ang lahat ng sagot ay nakasalalay sa labanang nasa kanilang harapan. Ang dambuhalang liwanag na pinakawala ng mga cultivators ay nagtipon, bumuo ng isang nagliliyab na bug zone na waring sasakop sa langit. Sa bawat pintig ng enerhiya, nanginginig ang hangin at nagkakabasag-basag ang lupa. Unti-unti itong lumalapit diretso sa hanay ng mga Heavenly General na walang bakas ng pag-aatres sa kanilang malamig at matatag na anyo. Naghanda na rin ang isang Heavenly General, tumindig ng matikas habang nakakunot ang noo. Sarkastiko nitong winika, kayong mga hamak na nilalang na nangangahas lumaban sa nakatataas na may tapang panghamunin ang mga langit mismo. Haharapin ninyo ang pagbitay bago pa man kayo makalapit. Ilang pulgada na lang ang pagitan sa Heavenly General at ang nambuhalang liwanag na lumapit rito. Hinati sa 2 piraso ng Heavenly General ang dambuhalang liwanag na ibinato ng mga cultivators sa isang iglap. Ang kanilang malaking pag-asa ay naglahong parang bula, isang simpleng kumpas lamang ng kamay ng General ang halos bumura sa lahat ng kanilang pinaghirapang atake. Kaya ang kanilang sariling atake ay bumulangkas pabalik sa kanila. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid at halos kalahati ng mga cultivators ang agad na naligas ang kanilang mga katawan. Nagkapira-piraso ang iba'y tumilapon na wala ng buhay. Ang mga nakaligtas naman ay nagsusuka ng dugo, nanginginig habang pilit pa ring nakatayo, ngunit halata sa kanilang mga mata ang sindik at kawalan ng pag-asa. Nakita ni Jie Xiangshan ang lahat ng sinapit sa unang pag-atake sa Heavenly General. Doon niya tuluyang namalas ang napakalaking agwat sa pagitan ng mga mortal at ng mga immortal. Isang atake pa lamang ang binitawan at ang kanilang panig ay agad nang bumulagta ng napakaraming casualty. Ang tanawin ng dagwang lupa at mga bumagsak na kasamahan ay nagdulot ng bigat sa kanyang dibdib. Worry bang pinapaalala na wala silang laban sa makalangit na kapangyarihan. Ang malinaw na panalo rito, lalo na't ang kanilang kalaban ay walang iba kundi ang mga makapangyarihang Heavenly Generals. Isa pa ang malaking pagkakamali ng kanilang panig ay ang biglaan lamang nilang pagtitipon, walang matibay na plano. Walang maayos na paghahanda, dahil dito unti-unting nadudurog ang kanilang kumpiyansa. Lumapit ang ating bida na si Hanzo kay Jie Xiangshan. Nakita niya ang bigat ng pagdududa sa mukha nito, ang takot na baka wala silang halaga laban sa Heavenly Court. Sa tinig na puno ng kapanatagan, pinakalma niya si Xiangshan upang kahit papaano ay mawala ang bigat na bumabalot sa kanyang puso. Sa kabilang dako nagtitipon ng iba't ibang Heavenly Emperor upang talakayin ang sitwasyon. Isa sa kanila ang nagsalita na may halong panunuyan. Napakahina ng Scarlet Cloud Realm. Ang kanilang ranggo ay hindi man lang kahanga-hanga dahil dito.
Idinagdag ng isa pa na para sa paglilinis na ito, ang mismong Panginoong Marshal na Diyos ay nagdala ng 100,000 tropa upang tiyakin ang tagumpay. May isa pang emperor na nagbunyag ng narinig niyang balita. Gusto pa sana niyang isama ang mga battle formation masters mula sa personal guard ng kanyang kamahalan, ngunit sa kasamaang palad hindi ito pinahintulutan ng mismong kanyang kamahalan. Ang kanilang mga tinig ay malamig at walang bakas ng habag. Para bang ang kapalaran ng buong Scarlet Cloud Realm ay isa na lamang bagay na nakatadhana ng mabura. Kung titingnan ngayon, salamat na lamang sa kanyang kamahalan na hindi pumayag ang mga langgam mula sa Scarlet Cloud Realm. Hindi man lang nila kaya ang isang slash mula sa isang karaniwang sundalong walang kamatayan. Kung ipinadala pa ang mga battle formation masters, magiging malaking aksaya lamang yun. Isa pang emperor ang tumawa ng malamig. Naglabas pa nga ng extermination order ang giant spirit para sa lugar na ito. Isang buong reinforced troop overkill. Talagang napakatalas ng paghatol ng kanyang kamahalan. Ang giant spirit na yun ay duwag lamang natakot sa ilang maliit na demonyo at nag-aaksaya ng mapagkukunan. Pagbalik niya, magsusumite ako ng formal na reklamo laban sa kanya. May isa namang nagtaas ng kilay. TSK 100,000 tropa. Ni hindi pa tayo nagpadala ng ganoon karami noong nilipol natin ang mga demon rebels. Kapos na nga tayo sa manpower at sino ang nakakaalam kung gaano karami sa military supply ang kinukurakot ng mga martial immortals. Agad namang sinupalpal siya ng isa pang emperor. Hoy, sinong nagsabi sa'yo na kapos tayo? Kung gugustuhin ko, bukas makalawa pa lang makakapag-deploy na tayo ng 1,000,000 na tropa. Sa pamana ng ating Heavenly Court, ang pagdagdag ng sundalo ay parang larong pambata lamang. Huwag kalimutan, mariing wika ng isang Heavenly Emperor, nasa atin pa rin ang Forbidden Army. Kung mamagaitan sila, sapat na ang isa upang tumbasan ang buong hukbo ng 30,000 immortal. Na patingin ang iba, ngumisi ng may halong pagmamataas. Immortal laban sa mortal na mundo ha. Walang saysay. Ang ating mga tauhan ay hindi nilikha para sa mga gawain na ganoong kaliit. Hindi tayo mag-aaksaya ng oras sa mga hamong hindi man lang karapat dapat kasunod nito. Ang bulungan sa kanilang paligid ay nag-iba ng tono mula sa pangungutya tungo sa isang mabigat na kumpiyansa. Ang mismong pangalan ng Forbidden Army ay parang tanikala na pumipigil sa sinumang mag-isip ng pag-asa laban sa Heavenly Court. Napansin ng isang Earth Immortal Soldier ang kakaiba sa Scarlet Cloud Realm. Kung wala man lang makatiis sa isang slash, baka hindi magtagal ng isang oras. Sumagot ang isa pa, malamig ang tinig. Ano pa bang inaasahan mo? Napakaraming mortal na mundo ang kailangang lipulin para sa Scarlet Cloud. Sapat na ang ilang sundalo. Biglang nagliwanag ang screen at napako ang atensyon ng lahat sa isang iglap. Binalot ng nakabibighaning liwanag ang buong bulwagan, isang hindi maipaliwanag na phenomenon. Mula sa screen ay umalingaw ang isang tinig. Lahat ng mga immortal, huwag kayong kikilos. Nasa loob kayo ng saklaw ng proteksyon hanggat naririto kayo, kaya't huwag kayong mangamba. Agad namang nakilala kung sino ang nagsasalita. Wala nang iba kundi ang ating bida. Siya mismo ang nagudyok sa kanila na lumaban noong panahong hindi pa ganoon kalakas ang Heavenly Court, at ngayong humaharap na siya sa kanila, hindi na may kakaila, nagsisimula na siyang magdeklara ng digmaan. Maging ang mga ordinaryong mortal ay kilalang-kilala ang ating bida, ang tanging Slayer, na nagtatanggol sa kanila, kaya't hindi sila makapaniwala na siya pala ang tunay na dahilan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang nabubuhay. Saad pa ng isa, nagkaroon ako ng pagkakataong masaksihan ito noon pa, ngunit hindi ko inasahan na makikita ko ulit ngayon. Maging si Fang Liang ay hindi makapaniwala dahil muli niyang nasaksihan kung paano lumaban ang ating bida laban mismo sa mga Heavenly Emperor. Ang ating bida na si Hanzo ay lumaki ng napakalaki. Isang higanteng tila Diyos na ang katawan ay nag-uunat. Hanggang sa abot tanaw ang kanyang anino'y tumatakip sa kalangitan at ang lupa ay yumanig sa bawat paggalaw niya. Ang pure jade sect sa kanyang paanan ay tila butil ng buhangin lamang kumpara sa dambuhala niyang anyo. Habang nakatingala siya sa mga ulap, kumikidlat at nagdidilim ang langit, waring kinikilala ang kanyang presensya sa bawat galaw ng kanyang kamay. Isang makapangyarihang puwersa ang bumabalot, pinipigil ang mga Heavenly General na makausad. Ang kanilang walang hanggang autoridad ay tila natitigitig sa presensya ng isang mortal na umangat hanggang sa taas ng mga Diyos sa sandaling iyon. Ramdam ng lahat, mortal man o immortal, na isang halimaw na lakas ang muling isinilang, handang hadlangan ng mismong kapangyarihan ng kalangitan. Winigiwi niya ang kamay sa isang general at mariing iniutos na sundin lamang ang kanyang utos at huwag magpapabaya. Mariing iniutos niya sa general na ipasugod ang lahat ng hukbong nakahanay. Walang dapat mag-aksaya ng oras, dudurugin nila ang sinumang haadlang upang matapos kaagad ang paglilinis sa mundong ibabaw. Mabilis na umatake ang mga Heavenly General,
At kasabay noon ay bumagsak mula sa kalangitan ang dambuhalang liwanag na tila guguno sa lahat ng bagay, ang buong paligid ay umuga at halos mawalan ng pag-asa ang mga nakamasid, ngunit sa gitna ng kaguluhan. Nanatiling kalmado si Hanzo, ang kanyang mga mata ay mariing nakatuon sa pababang liwanag at sa mismong saglit na halos sumalubong ito sa kanya, dahan-dahan niyang pinakawalan ang napakalakas na pure chi, isang enerhiya na yumanig sa himpapawid at nagbigay liwanag na higit pa sa araw. Agad bumalot sa ating bida ang kanyang pure chi, umaagos na parang walang katapusang ilog mula ulo hanggang paa, kumikislap ito ng matinding liwanag at unti-unting umusbong sa kanyang katawan. Ilang saglit lang ang enerhiya ay nagtipon at humugis ng isang napakalaking bilog na tila isang kalasag na kayang samalaw ng mismong langit. Maging ang dambuhalang elepante ay agad nakaramdam, sapagkat ginamit ng ating bida ang energy gathering condensing, ang paligid ay yumanig at ang hangin ay tila napuno ng bigat ng kanyang kapangyarihan. Kahit si Ji Xiangchen ay hindi nagpahuli, mariin niyang iniutos sa lahat na protektahan ang kanilang sariling tahanan, sapagkat malinaw na nagseryoso na ang ating bida at ang digmaan ay wala ng atrasan. Ngunit huli na para pigilan pa nila ang ating bida, sapagkat napakawalan na niya ang mapangwasak na pure chi. Sa isang iglap umalangaw ang dagandong na yumanig sa buong mundo at ang malawak na kabundukan ng Pure Jade Sect ay nabalutan ng nakakasilaw na puting liwanag, tila ba isang bagong araw ang sumabog mula sa kanyang katawan. Enerhiya ay dahan-daang gumapang patungo sa mga Heavenly General, at halos kalahati sa kanila ay namatay. Ngunit kahit ang ating mga bida ay hindi nakaligtas, tumilapon sila sa matinding pagsabog at si Tabapay na paiyak ng madamay sa rag-asa ng hangin na bumulusok sa kanila. Kahit sa Heaven Court, ramdam pa rin ang walang kapantay na kapangyarihan ng ating bida. Ang dambuhalang screen na kanilang pinapanood ay binalutan ng nakakasilaw na liwanag, at ang ilan sa kanila ay napakamento. Ito na ba talaga ang ating bida? Napakalakas niya. Gumamit lamang siya ng mistake power, ngunit halos kalahati ng buong lahi ng mga Heavenly General ang nalipol sa isang iglap, na nag-iwan ng takot at pagkamangha sa lahat ng nakasaksi. Parang walang buhay ang tinig ng ating bida, malamig at tiyak, habang ginamit niya ang isang mapangwasak na kapangyarihan, tinatawag na Ancient Time. Pinanday niya ito sa loob ng libu-libong taon, at ngayon, ganap na niyang nahubog ang kapangyarihan sa pinakamataas na perpeksyon, handang tuparin ang kanyang walang kapantay na layunin.